Hello, magandang araw mga idol. Papasok tayo sa panglimang yugto ng ating istorya sa buhay, no? Pasensya na kayo, medyo nadili tayo dahil marami tayong ginagawa. Inaasikaso ibang mga bagay. Doon sa panahon natin, dati idol, maliit pa lang ako doon, mga hanggang nag-grade 6 ako, nag-independent ako. Bale, bumalik ako sa lugar ng pinanggalingan ko, doon sa lugar ng nanay ko. Hindi muna ako nag-aral. Bale, nagsarili akong nag-araro ako doon, nag-arado, parang ang tawag doon, nakipag, anuhan ba, tersyuhan. Bali, 2 hektarya ang tinataniman kong mais. At saka hindi nga ako nakapag gamit ng abono dahil mahal ang abono. Bali, basta hawan lang. Noon kasi, maski hindi ka mag-abono, basta nahawanan mo yung mga tanim mo, bubunga siya. At least yung ma-harvest mo, walang gastos. Yun ang ginawa ko. Bali, dinaan ko na lang sa saipag. Yun, ako nagdadamo, 2 hektarya yan. Pahinga lang dyan pag mag-inom kang tubig, ganun. Basta, ano na yung nakaano na ako sa isang araw, parang nagkuta na ako. Dapat makatapos ako ng 10 idas isang araw. Kasi pag 2 hektarya yan, pag ang haba niyan sa 2 hektarya, mga 200 feet, 200 meters, ano yan siya, 100 na idas yan. Tapos pag ano naman siya, yung pag 100 meters siya, abot siya ng 200 na idas. Kaya pag 200 meters, mga 5 idas, tapos ko isang araw. Kasi kailangan din na bago matapos ang isang buwan, matapos mo na pagdamo ang mais mo. Kasi pag hindi mo yan madadamuhan na sa schedule na ng pagdadamo, wala na, malnourished na rin yung mais. Kahit susurkuhon mo siya, kahit i-ano mo siya, hirap ka nang makapagpataba ng papaganda kasi kinain na siya ng damo. Kaya yun, bakbakan talaga. Iniwan ko muna yung tatay ko doon sa doon sa lugar na doon sa Kanyala. Tapos yun, dahil sa gusto ko rin na makatulong, yung nagsikap ako na mag-isa doon sa lugar na doon sa nanay ko. Tapos doon ako nakatira sa aking tiyo. Shoutout pala dyan sa kay Uncle Tony Antilite. Salamat sa pagpatira nyo sa akin noon. Tinuring nyo rin ako na anak. Minsan nga ni badlungon Ang sabi, badlungon yung minsan pasaway ba. Dahil di na minsan mapigilan dahil nagbibinata na rin kahit sana sayawan pumunta. Ganon. Mapigilan nagtagay-tagay. Hanggang doon talaga ako natubuan ng sungay sa lugar nila Uncle Tony dahil naging independente nga ako, no. Dumating ang time na pumunta yung tatay ko doon sa lugar ng nanay ko. Hinanap ako. Yung pala, mag-aasawa pala siya. Mayroon siyang aasawahin na anong reliyon to? Pentecostal yata yun ang reliyon. Di ko Pentecostal. Ngayon magpapakasal sila. Pero yung tatay ko kasal sa nanay ko. Pero yung kasal nila hindi naman yun hindi naman kasal na may papel. Yung ikakasal sila yung sa simbahan ng Pentecostal yata yun. Hindi ko lang alam kung Hindi ko sigurado. Yun, nagkataon din na may tanim akong mais noong panahon na yun. Sabi ko kay tatay ko, kung gusto mo ikaw na lang magpa-harvest niyan. Kung ano yung abutin dyan sa na yan, yun na lang panggastos. Yun, siya na nga nag-harvest. Yung kumuha lang siya ng mga kunting katulong, tapos siya na lang mismo talaga para makatipid ba. Yun, sa awa ng Diyos, nakabili siya ng baboy. Yun, nagkasal sila, hindi naman ako nakapunta. Alam mo, medyo mamasahe pa ganun. Binigay ko lang sa kanya lahat. Sabi ko, bahala ka na. Tapos sumama na lang si Uncle Tony, yung tinitirahan ko. Yun ang may dala pag uwi. Dala siya ng mga kung ano yung na handa, nakadala siya. Kaya yun po ang buhay ko. Nag-umpisa ako doon hanggang naging independente ako. Natuto akong tumayo sa sarili kong pa. Hanggang dumating ang oras na may nag-recruit sa akin na kung pwede daw na mag-aral daw ako. Doon sa isang eskwela na ganon. Kasi pwede daw akong paralin. Nag-aral din ako. Nag-high school ako doon sa Western Bukidnon Academy.
nagiging working student ako doon. Kung ano-ano yung mga gagawin doon. Parang nagiging ano ako ni Sir Alalay. Kaya doon ako nakapagtapos ng high school mga idol. Tapos doon na nag-umpisa yung mga istorya ng buhay natin na bilang tayo ay isang binata. Isa akong panatiko noon. Isa akong hindi ko ipagano siya no. Sabadista yung eskwelahan ko sa Sabadista, pero isa akong nag-ano ako sa alagad ng Diyos ako sa Katoliko noon. Ang tawag kasi sa amin alagad. Ang tawag sa iba pastor. Ako alagad. Nagseminar ako na bilang isang alagad, tapos yun. Doon sa Duminorog Talakag Bukid no, nakailang beses na linggo doon na ako ang nagdadala sa misa. Nakapagpamisa-misa na rin ako bilang isang alagad. Yun. Hanggang hindi ko na nagagampanan dahil lumipat na ako ng lugar. Bumalik ako sa Kalilangan panahon na yon. Tapos yun, pag may pastor din kasi doon, nagano na ako, nagsumisimba-simba, pero hindi na ako nagiging alaga doon. Hanggang nakalimutan ko na yung ganon. Marami na tayong mga dumaan sa buhay, marami na tayong nagiging karelasyon. Kaya ikwento ko na sa iyo mo sa sunod na usapan natin yung tungkol naman sa mga love life ni Pogi. Kaya thank you, hanggang dito na muna tayo sa ating kwento.